Magandang umaga, good morning po sa lahat. Welcome again to my channel at welcome again sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. So kahapon ay ang binasa natin 9 to 12 ng 2 Chronica. Ngayon naman ay 13 to 16 naman. Sabi dito sa chapter 13, ng ika-18 taon na paghahari ni Jeroboam, si Abias ay nagsimulang maghari sa Juda. 3 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Mikalas na anak ni Uriel na taga Gibea. Nagkaroon ng digmaan sina Jeroboam at Abias. Ang hukbo ni Abias ay binuo ng 400,000 kawal, samantalang ang kay Jeroboam naman ay 800,000. Humanay ang hukbo ni Abias sa may bulubundukin ng Ephraim sa taluktok ng bundok sa Raim. Mula rooy sumigaw siya, "Makinig kayo, Jeroboam at buong bayang Israel. Hindi ba ninyo alam na pinagtibay ni Yahweh ang Diyos ng Israel sa isang kasunduan? Hindi maaaring sirain na si David at ang kanyang mga anak ang maghahari sa Israel magpakailanman. Ngunit Jeroboam na anak ni Nebat at dating alipin ni Solomon na anak ni David ay naghimagsik laban sa kanyang haring si Solomon. Mga walang hiya at tampalasang tao ang sumama sa kanya. Hindi nila kinilala si Rehoboam na anak ni Solomon. Palibhasa ay bata pa noon at walang karanasan si Rehoboam kaya't wala siyang nagawa. Ngayon, ibig ninyong labanan ang kaharian ni Yahweh na ibinigay niya sa mga anak ni David. Palibhasa ay marami kayo at mayroon kayong mga guyang ginto na pinagawa ni Jeroboam para sambahin ninyo. Hindi ba't pinalayas ninyo ang mga pari ni Yahweh, ang mga anak ni Aaron at ang mga Levita, at gumawa kayo sa ibang mga bansa sa pagpili ng mga pari? Ngayon, sino mang lumapit na may dalang handog na isang batang toro at 7 lalaking tupa ay pinapayagan na ninyong maging pari ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit para sa amin si Yahweh pa rin ang aming Diyos at hindi namin siya itatakwil. Ang aming mga pari ay pawang mga anak ni Aaron at ang mga katulong nila ay sa paglilingkod kay Yahweh ay ang mga Levita. Araw-gabi ay nag-aalay sila kay Yahweh ng mga handog na susunugin at insenso na alay nila sila ng handog ng tinapay sa harapan niya sa ibabaw ng inihandang mesang yari sa lantay na ginto, at gabi-gabi nagsisindi sila ng mga ilawang nasa gintong patungan. Sabi, sinunod namin ang utos ni Yahweh, subalit itinakwil ninyo siya. Kaya kasama namin siya sa labanang ito. Siya ang aming pinuno at kasama rin namin ang kanyang mga pari. Inadala ang kanilang mga trompeta at handang hipan sa pakikipaglaban sa inyo. Bayang Israel, huwag ninyong kalabanin si Yahweh, ang Diyos na inyong mga ninuno, sapagkat hindi kayo magtatagumpay. Sabi, nagsugo si Jeroboam ng pangkat sa likuran ng kalaban upang lihim na sumalakay roon, samantala ang karamihan ng hukbo niya ay nakaharap sa hukbo ng Juda. Nang lumingon ang mga ito, nakita nilang may kalaban sila sa harapan at likuran. Humingi sila ng tulong kay Yahweh at hinipan ng mga pari ang kanilang mga trompeta. Sumigaw ang hukbo ng Juda at sa sandaling iyon, tinalo ng Diyos si Jeroboam at ang buong hukbo ng Israel sa harap ni Abias at ng Juda. Tumakas ang hukbo ng Israel sa Juda at itinulot ng Diyos na masakop sila ng Juda. Nagtagumpay si Abias. May 500,000 mahuhusay na kawal ng Israel ang napatay. Mula noon ang Israel ay nasakop ng Juda.
Ito dahil sa pagtitiwala ng Juda kay Yahweh, ang Diyos na kanilang mga ninuno. Tinugis ni Abias si Jeroboam at nasakop niya ang mga lungsod ng Bethel, Jesana at Ephron, pati ang mga nayon nito. Sa panahon ng paghahari ni Abias, hindi na nakabawi si Jeroboam hanggang sa patayin ni Yahweh. Naging makapangyarihan si Abias, 14 ang kanyang asawa at ang mga naging anak niya ay 22 lalaki at 16 na babae. Ang iba pang ginawa at sinabi ni Abias ay nakasulat sa kasaysayan ni propeta na si Ido. Namatay si Abias at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Humalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Asa. 10 taon itong naghari at sa panahong ito ay naging mapayapa ang Juda. Ginawa ni Asa ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh na kanyang Diyos. Ipinaggiba niya ang mga altar ng mga Diyos-Diyosan at ang mga bahay-sambahan ng mga pagano. Ibinuwal niya ang mga simbahang haligi at winasak ang mga ribulto ng Diyos-Diyosan na si Asyera. Inuutos niya sa mga taga-Juda na sumunod sa kagustuhan ni Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at tuparin ang kanyang kautusan at ang mga tuntunin, sapagkat pinaalis niya ang mga bahay-sambahan ng mga pagano at mga altar ng insenso ng mga lungsod ng Juda. Naging mapayapa ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamamahala. Pinalagyan niya ng mga pader ang mga lungsod sa Juda at sa loob ng ilang taon ay hindi sila nagkaroon ng digmaan sapagkat binigyan siya ni Yahweh ng kapayapaan. Sinabi niya sa mga taga-Juda, patibayin natin ang mga lungsod na ito. Paligiran natin ang mga pader na may mga tore at pagtibayin at matitibay na pintuan. Sarili natin ang lupain sapagkat umaasa tayo kay Yahweh na ating Diyos. Hinanap natin siya at sa lahat ng dakoy binigyan niya tayo ng katiwasayan. Ganoon nga ang kanilang ginawa at sila ay naging maunlad. Ang hukbo ni Asa ay binubuo ng 300 kawal mula sa Juda na may mga sandatang panangga at sibat, at ang 280,000 naman mula sa Benjamin na may mga pana at panangga. Dumating ang panahon na nilusob sila ni Sera na isang taga-Ethiopia. Ang hukbo nito na umabot hanggang sa Merasa ay binuo ng 1,000,000 kawal at 300 karwahe. Napakarami. Pagdating doon, hinarap sila ng hukbo ni Asa at ang hanay ng labanan ay ang libis ng Sefata sa Merasa. Bago siya lumaban, nanalangin siya kay Yahweh na kanyang Diyos. Ganito ang sabi niya, walang katulad o Yahweh. Walang katulad, sabi niya, o Yahweh, sa pagtulong, maging sa malakas at mahina. Kaya tulungan ninyo kami, o Yahweh, naming Diyos, sapagkat sa inyo lamang kami umaasa. Sa iyong pangalan, nakaharap kami ngayon sa ganito karaming kaaway. Nakaharap sila sa ganong karaming kaaway. O Yahweh, kayo ang aming Diyos, huwag ninyong hayaang matalo kayo ng mga tao. Sabi ganyan. Sa tulong ni Yahweh, natalo ni Asa ang mga Ethiopia at tumakas sa mga ito. Hinabol sila ni Asa at ng kanyang mga kawal hanggang Gerar. Sa tulong ni Yahweh, naubos ang kanilang mga kaaway at napakarami nilang nasamsam. Winasak nila ang lahat ng lungsod ng palibot sa Gerar sapagkat pinagharian ng takot kay Yahweh ang mga taga roon, ang mga mamamayan doon. Pinasok nila ang lahat ng lungsod at napakaraming nasamsam doon. Sinalakay din nila ang mga kampo ng mga pastol ng kawan at bumalik sila sa Jerusalem na dala-dala ang napakaraming tupa at kamelyo.
Sabi sa 15, si Arias na anak ni Oded ay nilukuban ng Espiritu ng Diyos. Pinuntahan niya si Asa at sinabing, "Pakinggan mo ako, Asa at kayong mga taga-Juda at Benjamin. Nasa panig ninyo si Yahweh. Habang kayo'y nasa panig niya, Nasa panig ninyo si Yahweh. Habang kayo'y nasa panig niya, matatagpuan ninyo siya kung siya'y inyong hahanapin. Ngunit kung itatakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Matagal nang hindi sumasambas sa tunay na Diyos ang mga taga-Israel. Walang paring nagtuturo at wala ring kautusan. Ngunit nang dumating sila sa kagipitan, humingi sila ng tulong kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Siya ay kanilang hinanap at kanilang natagpuan. Mapanganib noon ang paglalakbay at pangangalakal sapagkat magulo kahit saang lugar. Naglalaban-laban ang mga bansa at mga lungsod sa kapwa lungsod, sapagkat ginulo at pinahirapan sila ng Diyos. Ngunit ngunit magpakatatag kayo at huwag masiraan ng loob. Gagantimpalaan kayo dahil sa inyong mga ginawa. Nang marinig ni Asa ang pahayag na ito ni Azarias na anak ni Obed, lumakas ang loob at inalis ni Asa ang lahat ng kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan sa buong Juda, sa Benjamin at sa lahat ng bansang nasakop niya, kagaya sa kaburulan ng Ephraim. Pinaayos niya ang altar ni Yahweh na nasa harap ng bulwagan ng templo. Pagkatapos tinipon niya ang mga taga-Juda at Benjamin at ang mga nanggagaling sa Ephraim, Manase at Simeon na nakikipanirahan sa kanila. Maraming taga-Israel ang sumama kay Asa nang malaman nilang kasama niya ang Diyos niyang si Yahweh. Naganap ang pagtitipong ito sa Jerusalem noong 3 buwan at 15 taon ng paghahari ni Asa. Nang araw na iyon, naghandog sila kay Yahweh ng 700 toro at 7,000 tupa buwat sa mga nasamsam nila. Gumawa sila ng kasunduan na buong puso at kaluluwa nilang sasambahin si Yahweh. Yun ang naging kasunduan. At papatayin ang sino mang hindi sasamba sa kanya. Maging lalaki, babae, matanda o bata, pasigaw na nanumpa sila kay Yahweh. Nagsigawan sila kasabay ng pag-ihip sa mga trumpeta at tambuli. Masayang-masaya ang buong Juda sa kanilang pagkakaisa, sapagkat buong puso silang nangakong sasamba kay Yahweh. At ang kanilang masayang pagsamba ay tinanggap ni Yahweh. Nalugod siya sa kanila, kaya binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa lahat ng panig. Inalis ni Haring Asa sa pagiging inang reyna ang lola niyang si Maaka, sapagkat nagtayo ito ng malaswang ribulto ng Diyos-Diyosang si Asyera. Winasak niya ito at sinunog sa libis ng Kidron. Kahit hindi inalis ni Asa sa Israel ang lahat ng mga bahay-sambahan ng mga pagano, naging tapat siya kay Yahweh sa buong buhay niya. Dinala niya sa templo ang lahat ng kagamitang yari sa pilak at ginto na nilalaman niya, at ang kanyang ama sa Diyos. Hindi nagkaroon ng digmaan sa loob ng 35 taon sa paghahari ni Asa. Naging matahimik. Ulitin ko lang yung sinabi dito. Dinala niya sa templo ang lahat ng kagamitang yari sa pilak at ginto na inilaan niya at ang kanyang ama sa Diyos. Tapos hindi nga raw nagkaroon ng digmaan sa paghahari ni Asa.
Nang ika-36 na taon ng paghahari ni Asa, nilusob ni Haring Baasa ng Israel ang Juda. Pinalibutan niya ang pader, ang Rama upang walang makaalis o kaya'y makapunta kay Asa sa Juda. Dahil dito, nakipag-ugnay si Asa kay Ben-Hadad na hari ng Syria na nakatira sa Damasco. Nagpadala siya ng pilak at ginto na kinuha niya sa kabangyaman ng templo ni Yahweh. At sa kanyang palasyo, ganito ang sinabi niya, pinadalhan kita ng ginto't pilak, ibig kong magtulungan tayo tulad ng kasunduan ninyo ni Baasa at ng hari ng Israel upang hindi na niya ako guluhin. Kumbaga nakipagsundo siya sa iba, no, sa tao, sa hari, no, na si Ben-Hadad. Nang mabalitaan ito ni Baasa, ipinatigil niya ang pagpapader sa Rama. Dahil dito, tinawag ni Haring Asa ang mga taga-Juda at pinahakot ang lahat ng bato. At pinagawa niya yon, no? Dahil nagpapagawa rin siya ng pader, no? Pinahakot niya yon. Sabi pa dito, nagpunta noon kay Asa si Hanani na isang propeta at sinabi, dahil nagtiwala ka sa hari ng Syria. Ito nga yung pinadala ng ginto't pilak niya ni Haring Asa, no? Kasi humingi siya ng tulong. Kaya may pumunta sa kanyang propeta. At yun nga ang sinabi, nagpunta noon kay Asa si Hanani na isang propeta at sinabi, dahil nagtiwala ka sa hari ng Syria sa halip na kay Yahweh na iyong Diyos, natakasan ka ng hukbo ng hari ng Syria. Mas malaki ang mga hukbo ng mga taga-Ethiopia at mga taga-Libya. Napakarami nilang karwahe at mga ngabayo. Ngunit ibinigay sila sa iyo ni Yahweh sapagkat sa kanya ka nagtiwala. Nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa kanya. Pakinggan nyo, no? Nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa kanya. Dahil sa kahangalan mong ito, mula ngayon lagi kang magkakaroon ng digmaan. Sa sinabing ito, nagalit si Asa kay Hanani at ito'y ikinadena sa bilangguan. Mula nooy naging malupit si Asa sa mga tao, no? Nagbago siya, no? Simula nang sinabi yun, kasi nga pumanig siya at humingi ng tulong sa hari ng Syria, kesa dapat sa Diyos siya humingi ng tulong. Ngunit doon siya humingi ng tulong, kaya nagpapunta ng propeta ang ating Diyos kay Asa at sinabi ngang yun. Dahil nagmamasid lang ang ating Diyos sa daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Dahil sa kahangalan mong ito, mula ngayon lagi kang magkakaroon ng digmaan. So nagalit si Asa at kay Hanani at ito'y pinakadena. Lahat ng ginawa ni Asa mula sa simula ng hanggang wakas na nakatala sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda at Israel. Noong ika-39 na taon na kanyang paghahari, nagkaroon siya ng malubhang sakit sa paa. Sa halip na kay Yahweh humingi ng tulong sa mga manggagamot, siya humingi. Namatay siya ng ika-41 taon ng kanyang paghahari. Nilibing siya sa lungsod ni David sa isang libingang yungib na pinasadya niya para sa kanyang sarili. Inilagay siya sa isang kabaong na nilagyan ng lahat ng uri ng pabango bilang pagpaparangal sa kanya. Gumawa ang mga tao ng napakalaking siga. So yun ang kinamatay ni Asa, no? Hindi pa rin siya totaling naglingkod sa Diyos, nagtiwala. Hindi siya totaling nagtiwala, hindi buong puso't kaluluwa, no? Talagang humingi pa rin siya ng tulong sa hari ng Syria para tulungan siya sa pakikipaglaban, pero dapat sa Diyos pa rin siya, kaya dapat sa Diyos pa rin siya humingi ng tulong. Kaya yun, nagkaroon pa rin ng digmaan at nagkaroon siya ng malubhang sakit at yun ang kanyang ikinamatay. Napakaganda na sana sa simula ng ginawa niya, dahil talagang sa oras ng kagibitan tumawag siya sa Diyos, no?
At lagi nga nasa panig, no? Sabi pa rito, nasa panig ninyo si Yahweh. Habang kayo'y nasa panig niya, pagtatagumpayin kayo. Kung siya'y inyong hahanapin, ngunit kung itatakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo. Yun ang lagi niyang sinasabi. Yun nga, sabi pa rito, ngunit nang dumating sila sa kagipitan, humingi sila ng tulong kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Siya ay kanilang hinanap at kanilang natagpuan, no? So yun, sa tuwing hahanapin natin ang Diyos, siya ay ating matatagpuan, sa tuwing tayo lalapit sa Kanya, nandyan siya at makikinig para sa atin. Sabi nga dito sa Biblia, nagmamasid lagi ang Diyos sa mga taong humihingi ng tulong sa Kanya, at Kanyang tinutulungan. Ngunit kung ating siyang itatakwil din niya tayo, kagaya ng ginawa ni Haring Asa, nandun na siya, humihingi na siya ng tulong, lumalapit na siya sa Diyos, nagtitiwala siya sa Diyos. Ngunit bakit biglang dumating ang araw na sa tao pa rin siya, sa haring ng Syria pa rin siya humingi ng tulong, no? Bakit kaya nagkaganon? Na sana, habang buhay na lang siyang umasa at nagtiwala sa Diyos, di sana naging mapayapa ang kanyang paghahari at hindi siya nagkaroon ng malubhang sakit, Yun din ang sinasabi para sa atin, Sinasabi ng Diyos sa atin na kung tayo lalapit at hahanapin natin siya, matatagpuan natin siya. Ngunit kung siya ay ating itatakwil din niya tayo. Excuse. So, panalangin ko lang at nawa hindi lang ako, tayong lahat na taong kanyang ginawa at binigyang buhay, na kapag tayo lumapit na sa kanya at nagtiwala, wag na natin na alisin yun. Habang buhay na tayo magtiwala sa Kanya, habang buhay na natin siyang hanapin at ilagay sa ating puso at kaluluwa, isama sa ating pamumuhay, isama sa pang-araw-araw nating pamumuhay, isama na natin siya at wag na tayong lumihis pa, Yun yung sinasabi ko nga dun sa aking isang video na paano ba natin siya hanapin, hinahanap ba natin ba talaga siya ng buong puso't kaluluwa o lumiliko-liko pa tayo? Nawa, pag hinanap natin siya at nagtiwala na tayo ng buong puso't kaluluwa, magdire-diretso na lang tayo sa ating pagtitiwala sa Kanya, dahil siya lamang ang Diyos na makakatulong sa atin. Ano mang klaseng paghihirap o labanan ang ating pupuntahan, hindi niya tayo pababayaan, dahil sa Kanya tayo umaasa at sa Kanya tayo lumalapit. Pinagmamasdan niya tayo kung tayo didiretso lang o liliko, pag tinakwil natin siya, itatakwil din niya tayo. Kaya magpatuloy tayo sa ating pagtitiwala habang buhay sa Kanya ng buong puso at kaluluwa. Ipanalangin natin yon sa ating mga buhay, sa ating sarili, sa buong mundo, sa ating mga mahal sa buhay, na magtiwala ng buong puso at kaluluwa sa ating Diyos. Tayo po ay manalangin ulit. Samahan niyo po ulit ako, tayo magsiyoko. Yes Lord, aming amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Nagbigay buhay sa aming lahat at nagbigay ng lahat ng meron kami simula noon hanggang ngayon. At patuloy pang magbibigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan. Dahil ikaw lamang ang aming Diyos, O God, na pinagkakatiwalaan namin. Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit sa isang umagang napakasaya na naman, Lord. Sa umagang pinagtagumpay mo na naman kami, pinigyang pag-asa, O God, pinagtibay na naman ang aming pagtitiwala sa iyo. Pinagtibay mo na naman po, Lord, ang aming pananampalataya sa iyo. Salamat, Lord, sa mga salita mong nabasa at narinig na naman namin ngayong umaga. Lord, nawa lahat ng iyong mga salita ay lagi naming maisa puso't isipan, O God, lalong-lalo na maisabuhay ng bawat isa sa amin, O God. Pakatandaan po namin habang kami nabubuhay na sa iyo lamang kami magtiwala, O God. Ikaw lamang ang aming Diyos na buhay. Ikaw lamang ang aming Diyos na nakakarinig sa amin at tutulong sa anumang klaseng pangangailangan ng bawat isa. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan sa bawat taong inyong ginawa, lalong-lalo na sa mga taong totoong nagtitiwala, nagmamahal at naglilingkod sa iyo, O Diyos. Thank you, Lord.
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay at ang nangyayari na ito sa aming mundo, Lord. Ipinagkakatiwala namin ito sa iyo, O God, na ito iyong tatapusin na at magiging maayos na ang buong mundo, magiging malinis na, wala nang kahirapan, wala nang kagutuman, wala nang virus, O God, wala nang mamamatay, wala nang magkakasakit. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name, magiging maayos na ang lahat, magiging maayos na ang buong mundo, magiging masaya, magiging masagana, magiging matagumpay na ang buong mundo, O God, sa labang ito, dahil tinapos mo na ang labang ito. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, Lord. Muli, Lord, i-bless mo po ang lahat ng tao. I-bless mo po ang aming mga tahanan, O God. Gabayan mo po ang buong mundo at bantayan, O God. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan at pag-ibig sa bawat tao, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po. Lord, siniselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo. Ang panalangin nito ay tagumpay na. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Iniibig ka namin ng buong puso at kaluluwa, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat po. Salamat po ulit sa pakikinig nyo at pagsama nyo na naman sa aking video ngayong umagang ito sa ating Bible study, Lord, na pinagkaloob sa atin ng Diyos at binigyan na naman ng pagkakataon, no, sa araw na to, sa umagang ito. Salamat sa ating Diyos. Nawa ay pinagtibay na naman niya ang ating pananampalataya sa Kanya. Ang ating pag-asa ay nasa sa Kanya. Kung wala ang Diyos, wala rin tayo. Salamat po muli at God bless po sa lahat. Mabuhay po tayong lahat.